Nagpapatuloy ang kwento habang nilagyan ng ama ni Wang ng isang bagong amulet na pumipigil sa kapangyarihan ng leeg ni Wang. Nakahinga ng maluwag si Froggy ngayong ligtas na ang mundo mula sa mapanirang kapangyarihan ni Wang at sinabihan siyang huwag nang uulitin ang mga kalokohan na iyon. Ang pagkilos laban sa batas ng kalikasan sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagsisimula muli ng mundo ay nagdulot ng napakalaking pinsala sa kabuuang halaga ng espiritual na puwersa ng mundo. Kalaunan, ipinaliwanag ni Yi na si Liu Ying ay nasa kustodiya at ang Shadow Faction ay nalipol na, ngunit hindi pa nila natuklasan kung sino ang umupa sa kanila upang patayin si Sun Rong. Nalaman ng superior ni Yi na isang istasyon ng kalawakan ang nakadetect ng tsunami ng espiritual na puwersa noong pagsusulit ng mga estudyante na may masamang epekto sa ekonomiya. Pagkatapos ay nakita natin na ang mga kamakailang pagwawala ni Wang ay unti-unting nagpababa sa kabuuang antas ng espiritual na puwersa ng mundo. Sa istasyon ng kalawakan, nag-aalala ang mga analyst dahil ang halaga ay mas mababa kaysa sa nakaraan sa 4.8. Natapos na ang pagpupulong ni Yi, ngunit ipinaliwanag ng kanyang superior na dapat kanselahin ang mga paparating na round ng sword competition. Nalungkot ang mga estudyante ng Faction 59 sa pagkansela, ngunit napagtanto nilang hindi naman sila makakarating ng mas malayo dahil pinipigilan ni Wang na nasa mababang antas ang koponan. Itinuro ng mga kaibigan ni Wang kung gaano siya katahimik matapos manalo sa kompetisyon, ngunit ninanamnam lang niya ang kapayapaan, hindi alam na may ibang nakalaan para sa kanya ang tadhana. Dumating si Miss Pa na tuwang-tuwa nang makitang natapos na ng lahat ang kanilang mga takdang aralin noong bakasyon sa tag-init at inaasahan niyang lahat sila ay nakarating na sa intermediate phase sa kanilang pag-unlad. Binibigyang pansin ng kagawaran ng edukasyon ang Faction 59 pagkatapos ng paligsahan at hiniling na kumuha ng isang pagsubok sa puwersang espiritual mamaya sa araw na iyon. Ang sino mang hindi makarating sa intermediate phase ay aalisin sa elite class. Nagpatuloy si Miss Pan sa pagsasabing ang mga ordinaryong estudyante na mahusay ay ililipat sa elite class at sinabing oras na para magpaalam sa luma at salubungin ang bago. Kamakailan lang ay nakarating si Chen sa intermediate phase at si Sunrong naman ay matagal na. Kinukutya ni Haogo ang iba pang mga kaklase dahil sa pagiging tamad nila sa buong bakasyon at lahat sila ay nag-aalala para kay Wang. Lalong nag-aalala si Sunrong at nag-alok na bigyan siya ng ilan sa kanyang espiritual na enerhiya. Ipinaliwanag ni Chen na may natutunan siyang espesyal na hakbang na makakatulong sa kanya na makalusot. Nagtalo ang dalawang kaibigan ni Wang kung aling solusyon ang mas mainam, ngunit hindi siya nakinig. Kalaunan ay ipinaliwanag ni Haogo na natuto na siyang gumawa ng foundation pills. Ang mga tabletang ito ay nagbibigay sa isang tao ng pagsabog ng espiritual na enerhiya na tumatagal ng 1 oras. Itinuro ni Haogo kay Wang na nakagawa na sila ng mga pills ng magkasama noon at handa siyang tulungan ito dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Gayunpaman, nahalata ni Wang na hindi pa talaga umaabot si Haogo sa intermediate phase. Nagmakaawa si Haogo para sa tulong ni Wang at ipinaliwanag na babaliin ng kanyang mga magulang ang kanyang mga binti kung mapatalsik siya sa elite class. Pumayag si Wang na tumulong at hinanap nila si Froggy upang magamit nila ang kanyang kakayahan upang mapabilis muli ang proseso ng paggawa ng mga pills. Malapit, ipinaliwanag ni Professor Zook ang kung paano gagamitin ang isang pagsubok na tinatawag na Doomsday upang subukan ang espiritual na puwersa ng mga estudyante. Ang bawat estudyante ay magpapalitan sa pagtayo sa gitna ng isang formation. Automatikong mag-a-adjust ang formation at lilikha ng isang power storm na ang puwersa ay batay sa lakas ng mga estudyante. Ilalabas ng ulap ang lahat ng nakaimbak na lakas nito, at kung hindi sasabog ang katawan ng mga estudyante matapos tamaan ng kidlat, makakapasa sila sa pagsusulit. Ipinaliwanag ni Zook ang na hindi na ganoon kabarbaro ang pagsusulit, at mayroon na silang mga pag-iingat para sa mga estudyanteng bumagsak. Ang unang estudyante ay tinawag sa entablado at bumagsak ng husto. Nagtaka si Sunrong kung nasaan si Wang, at nakita natin na halos tapos na sila ni Haogo sa paggawa ng mga foundation pills. Maling naalala ni Haogo noong isinakripisyo ni Wang ang sarili niyang grado para iligtas si Haogo. Inihayag ni Haogo na iyon ang araw na nagpasya siyang magkaibigan sila habang buhay, ngunit walang ideya si Wang kung bakit niya ito naaalala ng ganoon. Sa sandaling iyon, kailangan mag-isip si Wang dahil papalapit si Miss Pan at pumasok siya sa silid at nakita silang walang damit. Nagsinungaling si Haogo tungkol sa pagkahulog sa isang pool at pagpapatuyo ng kanilang mga damit, ngunit nakita ni Miss Pan na gumagana ang furnace. Ang mas mabilis na pag-iisip ay nagbigay daan kay Haogo na itago ang mga pills, at nagulat si Miss Pan nang malaman na medyas lang ang laman nito na pinapatuyo ng mga lalaki. Umalis siya, ngunit inihayag ni Haogo na itinago niya ang mga pills sa kanyang tiyan. Masyadong sobra ang 2 tableta, ngunit sa kabutihang palad ay napakalma siya ni Wang. Nagising si Haogo nang siya na ang magtetest at nakahinga ng maluwag matapos uminom ng foundation pills. Mahigit 1 oras na ang nakalipas mula noon, at hindi na epektibo ang mga tableta. Humingi ng tawad si Haogo sa kanyang pamilya dahil tiyak na mabibigo siya at nangakong babalik sa elite class balang araw. Nakapasa si Haogo sa pagsusulit at ipinapalagay na ang mga tableta ay nakatulong sa kanya na makarating sa intermediate phase. Itinuro ni Jinke kung paano talaga ang suntok ni Wang ang nakatulong sa kanya na makapag-level up, at tinawag ni Zook ang si Wang. Nag-aalala si Haogo na mabibigo si Wang dahil kinain niya ang kanyang tableta. Ipinaliwanag ni Zook ang na may ginawang exception dahil napakababa ng force value ni Wang at pinayagan siyang magsuot ng hard hat. Nagsimula ang pagsusulit ni Wang, at itinuro ni Jinke ang isang depekto sa pagsusulit.
Ang formation ay may pinakamataas na limitasyon sa kung gaano karaming lakas ang ilalabas, ngunit wala itong limitasyon sa oras. Ito ay dahil walang sino man ang nag-akala na ang isang taong kasing lakas ni Wang ay kukuha ng pagsusulit. Nag-alala ang lahat habang nagpapatuloy ang kidlat ng mas matagal kaysa sa inaasahan at tinangka ni Zook ang naputulin ang plug. Tila walang katapusan ang espiritual na puwersa ni Wang. Nagkaroon ito ng negatibong epekto sa lungsod at nakita ng mga analyst sa space station na bumaba na naman ang kabuuang halaga ng espiritual na puwersa sa mundo. Nagkaroon ng ideya si Wang at inihagis ang kanyang espadang espiritu kay Sunrong. Dahil sa space loop, nakausap niya si Sunrong, at sinabihan niya itong gamitin ang espada dahil nagsisilbi itong insulator. Ginamit ito ni Sunrong para mapahinto ang pagsubok, ngunit mas malaki ang pinsalang nagawa kaysa sa inaasahan. Inisip ni Chen na nakabuo si Sunrong ng kapangyarihang parang Diyos, ngunit alam niyang kay Wang talaga ito. Pagkatapos ay nagtaka si Wang kung nakapasa ba siya sa pagsusulit, ngunit labis na nagulat si Zook ang para tumugon. Ang insidenteng ito ay kalaunan ay maituturing na isang malfunction sa pagsusulit. Ang pagtingin sa mga epekto na dulot ng kapangyarihan ni Jinke ay nagpapakita na pumutol siya ng isang crack sa kalawakan. Sa pamamagitan ng crack na ito, ang mga espiritual na impulso ng mundo ng tao ay kumakalat patungo sa isa pa. Ang ibang mundong ito ay pinamumunuan ng emperador ng mga demonyo. Ipinaliwanag sa kanya ng isang demonyong amo na ang mundo ng tao ang sanhi ng kaguluhan sa kanilang mundo. Malinaw na naaalala ng emperador ang pagpapadala ng isang hari ng demonyo upang sakupin ang daigdig. At ipinaliwanag ng demonyong amo na ito ay ang kanyang apprentice, ang higanteng palaka. Sa lahat ng mga hari ng demonyo, ang higanteng palaka ang pinakamabangis. Ngunit hindi natuwa ang emperador nang makita niyang hindi pa niya dinadala ang daigdig sa kanya. Gusto nilang sakupin ang daigdig dahil sa masaganang espiritual na enerhiya nito, ngunit tila mas mababa ang kabuuang espiritual na puwersa nito kaysa sa kanila, at ngayon ay kumukuha na ng enerhiya ang daigdig mula sa kanilang mundo. Lalong nadismaya ang emperador sa walang kwentang palaka sa bawat sandali. Nangako ang demonyong Panginoon na bibisitahin ang kanyang apprentice, at natarante si Froggy nang makatanggap siya ng abiso tungkol dito. Kalaunan, nasiyahan si Wang sa isang nakaka-relax na araw nang dumating si Froggy at ipinaliwanag na naroon lang siya para bisitahin ang kanyang matalik na kaibigang si Wang. Sa paaralan, nakita natin na naghahanda rin si Miss Pan na bisitahin si Wang. Mahina ang kanyang performance sa paaralan at plano rin siyang pag-alitan dahil ang kanyang force value test ay nagresulta sa malaking bill para sa mga pinsala sa buong lungsod. Ipinaliwanag ni Zook ang na hindi siya sasama dahil may mga personal siyang bagay na aasikasuhin. Nang sandaling iyon, dumating ang demonyong Panginoon at sinubukang magmensahe kay Froggy, ngunit nagawa niya itong itago kay Wang. Gumamit ang demonyong Panginoon ng GPS sa bungo na dala niya at lumabas upang hanapin ang kanyang apprentice. Ipinaliwanag ni Froggy kay Jinke na ang kanyang Panginoon ay ang kalipunan ng lahat ng karunungan ng mundo ng mga demonyo, isang sinaunang demonyo na nabuhay ng 1,000,000 taon. Siya ang kakilakilabot na tagapagturo ni Froggy sa loob ng daan-daang taon, at binabangungot niya ito hanggang sa araw na ito. Narinig at napagtanto ni Wang na nagtatago lamang si Froggy mula sa kanyang Panginoon doon. Ipinaliwanag ng ama ni Wang na naghanda siya ng isang bagong amulet na sana ay mag-aayos sa labis na pagpigil ng emosyon ng kasalukuyan niyang ginagamit. Ipinaliwanag ng ina ni Wang na bibisitahin sila ni Miss Pan sa lalong madaling panahon, at nanginginig si Froggy sa takot habang patuloy na hinahabol ng Panginoon ng demonyo ang kanyang espiritual na enerhiya. Inilagay ng ama ni Wang ang mga pangwakas na detalye sa bagong amulet at kinuha si Froggy upang tulungan siya. Si Froggy ang mamamahala sa paglalagay ng bagong amulet, at pupunitin ng ama ni Wang ang luma. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-alis, dahil ang anumang kawalang ingat ay haantong sa pag-agos ng espiritual na enerhiya ni Wang at hindi maisip na pagkawasak. Matapos maglagay ng presyon sa ilang mga punto sa katawan ni Wang, mabilis na pinapalitan ang mga amulet. Akala nila ay isa itong ganap na tagumpay, ngunit nang marinig nila ang pabago bagong pagsasalita ni Wang, agad nilang napagtanto na pabaliktad na inilagay ni Froggy ang amulet. Ipinaliwanag ng ama ni Wang na dapat sana ay napansin ni Froggy ang mga pulang marka, ngunit itinuro niya na ang mga aso ay colorblind. Tinanggap na ng ama ni Wang na malapit ng magunaw ang mundo at dramatikong nagpaalam sa kanyang minamahal na asawa. Gayunpaman, bago pa man magkaroon ng malaking pinsala, nilamon ni Froggy ang espiritual na enerhiya. Gayunpaman, pinagbayaran niya ang halaga, at nakita natin na patuloy ang paghihirap ng demonyong amo upang mahanap si Froggy. Nagawa ng ama ni Wang na maisuot ng tama ang amulet, ngunit nagulat nang makitang lubos nitong binago ang kanyang pag-uugali. Nag-aalala si Miss Pan tungkol sa mga marka ni Wang, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ina na gusto lang nitong makipagkaibigan at magsaya. Itinuro ni Miss Pan na hindi niya natapos ang kanyang mga takdang aralin sa bakasyon, ngunit ipinakita ni Wang na natapos niya ito. Hindi siya mahusay sa pag-refine ng mga tableta, ngunit ipinakita niya na kayanan niya ngayong gumawa ng ilan. Naayos din ang huling alalahanin ni Miss Pan nang gamitin ni Wang ang Art of Enlightenment upang bigyang buhay ang mga walang buhay na bagay. Natukoy ng ama ni Wang na ang bagong amulet ay nagpipilit ng labis na emosyon at plano niyang palitan ito ng iba. Ginulo ng ina ni Wang si Miss Pan habang naghahanda si Froggy para sa pagpapalit. Ngunit sinilip ni Miss Pan at sinabi nila sa kanya na ang aso ay nagmamasahe lamang. Nang wala na siya, isang bagong amulet ang inilagay at bumalik si Wang sa kanyang dating sarili.
Ang problema ngayon ay na-enlighten ni Wang ang lahat ng mga muebles at kailangang muling gambole ng ina ni Wang ang kanilang bisita. Ipinaliwanag ni Wang na ito ay dahil sa bagong amulet. Walang silbi ang kanyang ama sa ngayon, kaya ginamit ni Wang ang kakayahan ni Froggy upang ibalik ang mga muebles sa walang buhay nitong anyo. Malungkot na nagkwento ang ina ni Wang tungkol sa kung paano halos walang kapangyarihan ang ama ni Wang at si Wang ay hindi kailanman nagkaroon ng mga kaibigan. Gayunpaman, kahit papaano ay nakapasok si Wang sa elite class at sa wakas ay nagkaroon ng mga kaibigan. Pinaniniwalaan ito ni Miss Pan at sinabi ng ina ni Wang na gusto lang niya na mamuhay ng masaya si Wang. Sa ibaba, bumalik sa normal ang mga muebles, ngunit itinuro ng ama ni Wang kung paano napuno ang amulet. Gayunpaman, hindi matulungan ni Froggy ang paglalagay ng bagong amulet dahil nanginginig siya sa takot sa nalalapit na pagdating ng demonyong amo. Gumamit si Froggy ng puwersang espiritual ilang sandali lamang ang nakalipas, at iyon lang ang kailangan ng demonyong amo upang mahanap ang kanyang lokasyon. Nag-teleport ang kanyang amo papunta sa harap ng bahay, at sinabi ng ama ni Wang kung paano malapit nang sumabog ang kapangyarihan ni Wang. Walang malay si Froggy sa sandaling ito. Habang papalapit ang demonyong amo sa pinto, desperado ang ama ni Wang at nagpasyang tanggalin ang amulet upang maibsan ang pressure sa gusali. Kaunting kapangyarihan ni Wang ang inilabas habang papasok ang demonyong amo sa pinto. Pagkatapos ay tuluyan siyang nalipol ng malakas na puwersa. Nagawa nilang itago ang lahat mula kay Miss Pan at umalis ito na may ibang pananaw sa pagtuturo sa kanyang mga estudyante. Nagising si Froggy, natuwa nang makitang may bagong amulet na nakalagay at nagulat nang makita ang labi ng kanyang dating amo. Kalaunan, sa isang paglingon sa nakaraan ay makikita ang mga pasaherong sakay ng tinatawag na swordliner. Isang babaeng nagngangalang Yu ang nagpamangha sa lahat ng tao sa kanyang kagandahan. Ipinaalala sa kanya ng kanyang kasama na sila ay nasa isang misyon at hindi dapat ipakita ang kanyang sining ng pagpapaganda sa publiko. Nararamdaman nila na pinapanood sila ng 7-star squad nang ipaalala kay Yu ng isang flight attendant na umupo at isuot ang kanyang seatbelt. Naniniwala si Yu na masyadong malakas siya para gawin ang mga ganoong bagay ngunit ang isang pagsabog ay magpapatunay na hindi. Sinubukan siyang iligtas ng kasama niya ngunit sa huli ay nabigo at si Yu ay nawala mula sa kanya. Ang kwentong ito ng nakaraan ay isinalaysay ni Haugo at ipinaliwanag niya na ang lalaki ay tinatawag na Idol Beauty. Siya ang numero 1 assassin sa mundo, ngunit hindi pa nakikita sa loob ng 10 taon pagkatapos ng pagkasira ng swordliner. Gayunpaman, may mga chismis na nakita siya malapit sa kanilang paaralan. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Miss Pan na isang ordinaryong estudyante ang mahusay na nagsagawa sa pagsusulit ng espiritual na puwersa at inilipat sa kanilang elite class. Ang pangalan niya ay Lin, at agad siyang nakilala ni Wang mula sa kabilang mundo na nilikha niya. Nagkamali si Sunrong sa pag-aakalang nakatitig sa kanya si Wang, at ipinaliwanag ni Miss Pan na napakatalino ni Lin, ngunit nahihirapan ang kanyang pamilya. Sa ibang lugar, maingat na nilapitan ni Zukang ang isang taong sinasabi nilang isang super assassin. Sinabihan siya ni Zukang na isuko ang kanyang sarili at napabuntong hininga na lamang matapos magtaka kung nasaan siya sa nakalipas na 10 taon. Ang talagang kinakausap niya ay isang bomba at nakita natin na ang tunay na Yu ay nasa paaralan na. Ipinaliwanag niya na nahulog ito sa kanyang napakalinaw na panlilin lang para akitin siya at isiniwalat na ang kanyang tunay na layunin ay makita ang kanyang kapatid na si Liu Ying. Pinag-usapan ng mga lalaki ang isang chismis na nakakulong si Liu Ying sa kanilang paaralan, ngunit itinuro ni Chen na napakasama ng seguridad doon para maging totoo. Nakita nila ang babae mula sa lumang larawan at hinabol ito, ngunit hindi nagtagal ay nawala ito. Napansin ni Wang ang mga palatandaan na may nakatira sa silid na kanilang kinaroroonan, at inisip nilang lahat na ito ang numero 1 assassin sa mundo, ang Idol Beauty. Nagtago silang lahat habang may papalapit, ngunit dapat ibunyag ang kanilang mga sarili nang magulat si Chen. Galit na galit si Lin sa mga Meniokis dahil sa pagtatago sa kanyang silid at sa kanyang galit ay aksidenteng nabangga ang isang estatwa. Nahulog sila at sinundan sila ni Wang. Pagkatapos ay nakita natin na muling nakipagkita si Yu sa kanyang kapatid at ipinaliwanag na walang pagkakataon ng mga gwardya na pigilan siya. Nasa sabik si Liu Ying na magsanib puwersa sila at buhayin ang Shadow Faction, ngunit isiniwalat ni Yu na hindi iyon ang dahilan kung bakit siya naroon. Ipinaalala ni Yu kay Liu Ying na nabigo siya sa kanyang misyon na tapusin si Sunrong at ito ang mga kahihinatnan. Napagtanto ni Liu Ying na ang kanyang kapatid ay maaaring ipinadala ng Party A at nagpaputok si Yu ng warning shot para ipaliwanag na mayroon din siyang sariling score na dapat ayusin. Sandali silang sinalubong ni Wang at ng kanyang mga kaibigan at sinabi kay Wang na nakahanap na siya ng ligtas na silid para sa kanila. Ginamit ni Wang ang mga pag-ikot ng oras at espasyo para dalhin sila roon at binuksan ang mga ilaw at nalaman na ang silid ay pag-aari pala ni Idol Beauty. Natagpuan nila ang maalamat na Board of Clues at nakita nilang iniimbestigahan nito ang pagbagsak ng swordliner mula 10 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos ay nakinig tayo habang inilalarawan ni Yu kung paano niya nakilala si Idol Beauty at iyon ang pinakamagagandang taon ng kanyang buhay. Kalaunan ay naging pinuno siya ng Shadow Faction ngunit nawala ang lahat pagkatapos ng pagbagsak. Nahulog si Yu sa mundo ng mga demonyo, nahiwalay sa kanyang pag-ibig at tiniis ito sa loob ng 10 taon. Nakulong siya roon at napilitang isalin ang mga dokumento ng dalawang mundo. Kalaunan ay nakita ni Yu ang kontrata sa pagitan ng Party A at ng Shadow Faction.
Matapos makita na si Liu Ying ang naging bagong pinuno ng Shadow Faction, napagtanto ni Yu na ang kanyang kapatid ang maaaring dahilan ng pagbagsak upang makuha ang kanyang pwesto bilang pinuno. Inamin ni Liu Ying na gusto niya ang kanyang pwesto bilang pinuno, ngunit ipinaliwanag na hindi niya kagagawan ang pagbagsak. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Yu at nagpaalam sa kanyang kapatid. Dumating si Zukang sa tamang oras at isiniwalat na nagkamali siya. Pagkatapos ay isinalaysay ng ating grupo ang mga pangyayaring naganap 10 taon na ang nakalilipas. Una ay ang pagbagsak na naganap sa itaas lamang ng paaralan. Pangalawa, ito rin ang panahon na dumating ang higanting palaka ng demonyong Panginoon sa daigdig. Ang huli ay kung paano natalo ni Master Yi ang palaka. Sa puntong ito napagtanto ni Wang ang nangyari ng gabing iyon. Naalala ni Wang kung paano siya ang talagang nakatalo sa palaka. Ang lumihis na pag-atake ng hari ng demonyo ang siyang tumama sa swordliner at pinigilan ni Wang ang pagbaba nito. Gayunpaman, natangay si Yu nang malagpasan ni Wang ang swordliner, at ang Idol Beauty ay sumigaw sa sakit. Umiyak ang ating grupo nang mapagtanto nila na ang Idol Beauty ay lumikha ng isang base sa mismong lugar kung saan siya nawala at naghintay ng 10 taon para sa kanyang pagbabalik. Ipinaliwanag ni Zukang ang lahat sa kanyang nawawalang pag-ibig at itinuro niya kung paano siya tumaba ng husto. Ipinaliwanag ni Zukang na upang matakpan ang sakit ng pagkawala niya, nilalamon niya ang mga pagkain at ang makapal na taba ay sumasalamin sa kanyang mabigat na pag-iisip tungkol sa kanya. Nagbahagi ang dalawa ng isang mapagmahal na sandali at sa halip na mapilitang manood, nagmakaawa si Liu Ying na patayin siya. Tinupad ni Zukang ang kanyang pangako at naglakbay ang dalawa upang makita ang mga bituin at ang buwan. Kalaunan ay nahanap ng ating grupo ang kanilang daan palabas ng hideout at nagulat ng matagpuan ang muling pagsasama ng magkasintahan. Salamat sa panunood ng ika-6 na bahagi, mag-like at ipaalam sa comment kung gusto mo ng kasunod at gagawa ako ng ika-7 bahagi.